Proverbs chapter 25. Unya magbasa ta diri sa bersikulo 19. Basahon na ako dinhi sa English, unya basahon na ako sa Bisaya. Kung nana mo diha sa amen, ang pulong sa Dios nagingon dinhi sa ato, confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. Sa Bisaya, ang pagsalig diha sa usa ka dili matinumanon nga tawo diha sa panahon sa kasamok sama sa usa ka buak nga ngipon ug sa usa ka tiil nga nalisa. Magampo kita, ang Dios magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Our Heavenly Father, we thank you for tonight, for giving us the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Salamat po kayo Ginoo sa imong mga katawhan nga niya dinhi karon sa simbahan. Lord, panalangini ang imong mga katawhan samtang maminaw sila sa imong pulong. Abrihi ang ilang mga hunahuna ug ang ilang mga salabutan. Tandugang ilang mga kasing-kasing, istoryahas sila. Gamita kini nga pulong Ginoo nga imo ang ihatag sa ila nga maghatag kadasig sa ila karon. Lord, puna kami sa imuhang presensya sa imong balaan nga espiritu karon ug tabangi pud ko Ginoo nga magwali sa imong pulong. Tagay ko kaalam, tagay ko kadasig ug puna ako sa balaan nga espiritu. Lord, dili na ako mahimo ang pagwali sa imong pulong kung dili ko nimo gamiton Ginoo. Among isalig Lord ang tanan Ginoo nga mahitabo karon diha sa imo. Kami Lord nagaampo, nagasalig nga walay lain Ginoo nga mahimaya karon kundi ikaw lang. Salamat kay Amahan sa dako nga sa kini nga pribilehiyo nga imong gihatag sa amo. Ug kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na mo lingkod. Ang atong mensahe karon nga gabi is the characteristics of an unfaithful man. Or pwede po nato ni siyang titulan og confidence in an unfaithful man. Ang pulong sa Dios tagingon sa ato mga higala, ang pagsalig kuno sa usa ka tawo nga dili matinud-anon panahon sa kasamok sama sa usa ka buak nga ngipon ug tiil nga nalisa. Nagpasabot mga higala nga kung magsalig ka sa usa ka tawo nga unfaithful, masakitan ra ka. Kaya ang buak ng ngipon, bisag naa kay ngipon, pero kung imong ngipon daot mga igsoon, no? Wag apoy lami ikaon kay sakit man. Bisag naa kay tiil, pero kung imong tiil mga igsoon is out of joint or nalisa siya, dili ba sakit siya. So nagpasabot mga higala, kung musalig ka diya sa usa ka tawo nga unfaithful, masakitan ra ka or ma-disappoint ra ka. Mo na no nga pag ang usa ka tawo Kristohanon na dapat gyud nga iyahag yung iporso ang pagkamatinumanon ug ang pagkamatinud-anon sa kinabuhi. Because that's what God expects from all of His people. Because God is faithful mga higala. Dili gyud ni maayo ang kaning Kristohanon nga unfaithful. Sakit siya. Disappointing kayo siya. Bisan ba no sa marriage mga higala, kung ang usa sa mga ang either ang lalaki o ang babae unfaithful bitaw siya ba no, sakit siya, dili ba? Dili sa simbahan pud may higala kung na mga member nga unfaithful, sakit siya, mahimo siyang burden sa atuang church mga igsoon, dili ba? So dili gini maayo ang kining unfaithful nga Kristohanon. So usa ka butang nga dapat tanawon nato karon sa atong kinabuhi, usa ba ta ka faithful nga Kristohanon or usa ba ta ka unfaithful nga Kristohanon? Kay kung unfaithful ta mahigala ba no, pabigat gyud ta diri sa atong simbahan. Amen. O dili biya mauna ang kanang desire sa Ginoo para sa ato nga mga Kristohanon. God expects us mga igsoon to be a blessing in this church, not a burden in our church. Amen?
You know, kung maghisgot tag characteristic, sama sa ato ang title na to, The Characteristic of an Unfaithful Man. Sa Bisaya pa ning characteristic kinaiya, or batasan, or pamatasan. So depende sa konteksto, mahimong magpasabot kini sa natural nga kinaiya sa usa ka tawo, gawi o ugali sa usa ka tawo, or ilhanan nga naghulagway kung unsa siyang klase nga pagkatao. So ikaw mahigala, unsa ba kang klase nga pagkatao? Unsa ba kang klase nga pagkakristohanon? Matawag ba ka nga faithful or matawag ka ba nga unfaithful? Mga pananglitan aning karakteristik para sa nang matinud-anon. Kanang matinud-anon nga tao usa na siya kamaayo nga kinaiya. Kanang bakakon, another example, usa na siya ka unsa man dili maayo nga pamatasan. Kanang tao nga mainantuson, mao na siya usa ka klase nga tao or mao na siya usa ka klase nga batasan nga angay nga sundon nato. Amen. So ang kaning karakteristik mao ni siya ang gitawag trait or behavior sa usa ka tao, no? Mao ni siya ang quality or behavior nga nag-describe kung unsang klase ang usa ka tao, unsang klase ang usa ka butang. In simple terms mga igsoon, a characteristic is something nga makatabang nimo sa pag-recognize or pag-describe sa usa ka tawo. Sama sa atong mensahe karon. When we say the characteristic of an unfaithful man, we mean ang mga kinaiya sa usa ka tawo nga dili kasaligan o matinud-anon. So we are studying about unsa ang iyang batasan, unsa ang iyang pamatasan, unsa iyang kinaiya nga makapakita nga dili siya kasaligan. Now ang iyang kinaiya kay unfaithful. Unsa man ning unfaithful nga tao? Ang kaning unfaithful nga tao means a person who cannot be trusted, a person that does not keep his promise, or ang klase nga tao nga dili loyal, especially sa Dios, sa iyang pamilya, o sa uban nga mga tao. In simpler terms mga higala, or sa simple nga mga pulong, ang kaning unfaithful nga tao is someone nga naa siya ginasulti sa imuha, pero unsa ang iyang gisulti sa imuha, di niya buhaton, ang iyang buhaton lahi na hinuon. Mo na ang unfaithful. Ang unfaithful po is kaning gitagaan siya og kaning duty but he fails to fulfill his responsibility. Ang kaning unfaithful po, mao po ni siya ang klase nga tao nga mutalikod sa imuha sa talikdan niya ang katong mga tao nga nagsalig sa iyaha. Or kaning tao nga dishonest or disloyal. So, unfaithful man means tao nga dili matinud-anon. Maunay unfaithful nga tao. Dili kasaligan, tao nga manglimbong o manikas, o tao nga walay baruganan. Check na lang mga higala kung ikaw ba ni nga klase nga tao. Na ba kay ingon ani nga karakteristik diha sa imuang kinabuhi? Gikumpara dinhi sa atuang text, gikumpara ang usa ka unfaithful nga tao sa usa ka ngipon nga nabuak o sa usa ka tiil nga nalisa. A broken tooth and a foot out of joint. Nagpasabot mga higala, painful siya and useless. Kanang ngipon nga daot, sakit na. Kanang tiil nga nalisa, sakit ug useless pud siya. Muna kasagaran ba no sa mga athlete nga na out of joint ang ilahang lawas may gala, ingon na di sila makadula. Mahimo silang useless mga igsoon. Useless sila sa panahon unta nga gikinahanglan sila. There's nothing more disappointing than relying on someone and being let down. You know, na mga tao nga giisip nimo nga unta sila makatabang sa, makatabang sila sa simbahan, makatabang sila sa imong
tabang sila sa imuha because friendly mo sila mga higala, pero sa panahon ba no nga na kay mga emergency, sa panahon nga need nimo ang help, ang prayer, ang encouragement sa uban nga mga tao, labi na sa imong higala, kana pang panahon nga dili sila magparamdam sa imuha, di nimo sila makontak o i-ignore kanila. Hello? That's how it feels when you trust an unfaithful person. Masakitan na ka pag magsalig ka sa usa ka unfaithful nga tao. So karon mga higala sa atong mensahe, ato ang i-uncover ang karakteristik, ang kinaiya, ang batasan sa usa ka tao nga dili matinud-anon. So atuan ni siyang i-uncover aron ma-recognize nato ni sila o aron pod malikaya nato nga kita mahimutang usa nila o aron pod nga kita maningkamot ta nga magmatinud-anon sa tanan nga mga butang labi na diha sa Ginoo. Amen. So tanaw nato unsa ang kinaiya sa usa ka tawo nga dili matinud-anon. Unya check na lang basin ikaw ni karon nga gabi. What are the characteristics of an unfaithful man? Number 1, he is unreliable in times of trouble. Dili siya kasaligan sa panahon nga naay problema. Sa panahon sa kasamok. The Bible says, ang pagsalig sa usa ka tawo nga dili matinud-anon sa panahon sa kasamok. Confidence in an unfaithful man in time of trouble. Amen. Abi ninyo diri sa simbahan, kung naay atubangon nga pagsulay ang atong simbahan, dapat kita sa mga members diri magtinabangay o magtinasigay. Wa may lain mga igsoon nga magtinabangay diri kung dili kita-kita lamang yun. Di man ta pwede mga higala manawag og laing simbahan para mutabang diri sa toa. Amen. Kay kita independent man ta. We are self-supporting, self-governing. So ang magtinabay nga magdinasigay unta ang tanan nga mga members diri. Pero kay balo ba mo may higala unsay buhaton aning unfaithful nga member? Di gyud ni sila masaligan nimo. Di ni sila makita sa panahon nga nay pagsulay at tubangon ang simbahan. Di ni sila magpakita, di ni sila magparanda sa panahon mahigala nga naay kanang challenge at tubangon ang simbahan. You cannot rely on them. An unfaithful person cannot be counted on when life gets hard. Dili di mo masaligan kung grabe na ang sitwasyon. Sama ni sila mahigala sa usa ka butang nga guba. No? Kani mga butang nga guba, wa ni sila gamit sa panahon nga kinahanglan gyud. Amen? Di ni sila magamit. Mura siya gusa sa mga amigo nimo ba nga sa diha nga naka-emergency niya kinahanglan nimo iyang tabang, dili naman hinuon nimo sila makontak. Mutawag ka sila pero ilang ignore mo ang tawag. Ingunani pod mga higala kay balo ba mo nga ingunani pod ang bation sa Ginoo kung panahon nga natay pagsulay biyaan nato ang Ginoo o talikdan nato siya. You know, God expects us that when we face trials, dili nato biyaan ang Ginoo. Dili nato talikdan ang Ginoo. Dili ta muundang o dili ta muhunong sa pagsimba o sa pag-alagad sa iya. Kaya balo ba mo ang mga unfaithful nga tao, maayo lang na sila kung maayo ang dagan sa ilang kinabuhi. Pero sa panahon nga maglisod na o magpait na, muundang sila. Ang tawag sa ingon ana nga klase nga tao kay unfaithful. Dili magpabilin, dili magpadayon.
Ang question nako karon sa imo, are you someone God and others can rely on? Ikaw ba ang usa ka klase nga tao nga masaligan sa Dios ug masaligan sa uban? Higala, ang Dios ba makasalig sa imo? Sa panahon nga nakayatubangon nga kaning kalisod, sa panahon nga gipit ka, sa panahon nga nakay pagsulay, makasalig ka ang Dios nimo nga magpadayon gyapon ka, magpabilin gyapon ka sa iya? How about diri sa atong simbahan? Makasalig ba ang imong mga kaigsuonan diya sa imo nga sa panahon nga pag ang kinabuhi lisod na, ikaw naa ka lang gyapon magpabilin ka ug magpadayon ka? Kay nabe uban nga mga Kristiyano di na nimo makita kung maglisod na, kung naanay kaning pagsulay nga moabot sa ilahang kinabuhi. Pero kung hayahay pa man, napay kwarta, dili pa lisod, ingonana naa sila. Pero pag wala na ng mga butangan na, mawala pud sila. Higala, faithfulness, sultian ta mo, is proven in difficult times, not in convenience. Ang pagkamatinudanon, mapamatud-an siya sa panahon sa kalisod, dili lang kung ang imuhang kinabuhi kay sayon. Ay, dali kayo magsimba, di ba? Sayon kayo magdaig sa Ginoo pag bungga ta, pag natay kwarta. Pero ang pangutana, kung wala na kay kwarta, makita bag gihapon sa Ginoo nga ikaw magdaig ka sa iya? Magpasalamat ka sa iya? Makita pa ba ka sa Ginoo may gala nga ikaw magsimba ka? Kaya na may mga uban nga mga Kristiyanon nga di na sila makitaan pag magpait na sila. May uban, makita sila panalagsa na lang, pero dili na kanunay. Musay, mapakita na lang mga once a month, twice a month, putol-putol na ang pagsimba, di na makita sa prayer meeting, di na nimo sila makita nga nagapangalagad sa Ginoo. So, ang kaning unfaithful nga tao kay unreliable in time of trouble. So, sa panahon nga nakayatubangon nga kalisod diya sa imong kinabuhi, pamatud-i nga tinuod na ang imuhang faithfulness sa Ginoo. Kay diha makita kung tinuod ka nga faithful. Amen? Kaduha. Ang unfaithful nga tao, he causes pain instead of help. Ang kaning tao nga dili matinudanon o dili kasaligan, magdala siya kasakit imbis kalinaw o tabang. He becomes a burden rather than a blessing. Instead of being a solution to the problem, he adds to the problem. Mao na mga higala ang tao nga dili faithful. Burden gyud. Bugat gyud siya sa dughan sa Ginoo ug sa uban nga mga Kristohanon. Makadugang gyud siya problema sa simbahan. Mo na ang usa sa mga ginaampo nako sa Ginoo para natong tanan diri nga kitang tanan mag-faithful.
Kaya nga naman, ang unfaithful nga tao, murag buak nga ngipon, murag daot nga ngipon, o murag kanang tiil nga nalisa. A broken tooth makes eating painful. A dislocated foot makes walking hard. Tama? Maglisod kag lakaw kung kanang nalisa ka. So ang duha nag-symbolize og unsa man. Nagsimbolo siya kung unsa ka destructive ang unfaithfulness. Destructive gid siya. Destructive siya mga higala sa imong feelings. Destructive siya mga higala sa imong spirito nimo. When you see an unfaithful person, maapektuhan ka. Nga naman, like for example, magsimba ta, wala nimo nakita ang imong mga kaigsuonan sa simbahan, mga igsoon. Kana siya mga higala, sakit na siya, bugat na siya. Pananglitan, save na ka. Unya, member na ka diri sa simbahan, pero unfaithful man ka. So, imbis makatabang ka o makadasig ka o makadala kag comfort sa mga Kristohanon, mahimo na hinuon kang discouragement. Mahimo na hinuon ka mga higala nga burden o problema sa imo ang mga kaigsuonan. Why? Because of your unfaithfulness. Unfaithfulness is very discouraging and disappointing to the church. Muna, kung na kay dapat iampo sa imo ang kaugalingon, kung na kay dapat i-goal sa imo ang kinabuhi, dapat kanang faithfulness. Question, do you bring comfort to those around you? Nagdala ba kag comfort? Nagdala ba kag encouragement sa mga tao diya sa imong palibot? O nagdala kag kasakit sa ilahan? What are you? Are you a faithful Christian or are you an unfaithful Christian? So ang tao nga dili faithful, unsa yang kinaiya? He causes pain instead of help. Imbis makatabang, maghatag na inon siya og sakit. Ikatulong. An unfaithful person also lacks commitment and consistency. Ang kaning tao nga dili faithful, kulang siya, wala siya commitment o dili siya kanang persistent. Di siya consistent. Init siya karon, sunod adlaw, bugnaw. Dasig siya karon, sunod simana, dili. Gasimba siya karon, sunod Domingo, di na po nimo makita sa simbahan. Maghimo silang mga sad, pero panagsa lang kay nila, tumanon ang ilahang mga saad. Mauna ang unfaithful nga tao. They are unstable and double-minded. Mauna no ang kanang unfaithful, walay baruganan. Kung saan giyon sa Bible? A double-minded man is unstable in all his ways. So i-check daw ang atuang kaugalingon. Are we committed to the cause of Christ? Or not? Examine your commitments. Are you consistent? Higala, mga kaigsunan ako sa Ginoo, importante nga steady ka sa imong paglakaw diha sa Dios.
Dili ka nang usab-usab. Steady. Steadfast ka sa imuhang prayer life. Steadfast ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Steadfast ka sa imuhang church attendance. Amen? This is what God desires from us. He desires His people to be faithful, to be committed, and consistent. Sayang nga na mga uban nga Kristiyanon dili sila committed para sa Ginoo. Dili sila consistent in terms of serving God, in terms of church attendance, in terms of soul winning. Dili sila consistent. Usahay na sila karon, sa sunod wala na pod sila. Usahay mo simba sila Thursday sa gabi, sunod wala na pod. Usahay na sila Sunday morning, sunod Sunday morning wala sila. Usahay Sunday morning lang sila na, unya Sunday afternoon wala na pod sila. Di na sila magsimba. That's not being consistent. Dili ka na ang tawag sa usa ka faithful nga Kristohanon. Amen? Kaniyang ikaupat, second to the last na to mga igsoon, is this. Unsay kinaiya aning unfaithful nga Kristohan or unfaithful nga tao. Number 4, he is self-centered. Nakafocus lang siya sa iyang kaugalingon. Mao ni siya ang unfaithful nga tao. Unfaithful people usually put their comfort and benefit first. Wala sila ginapakita nga loyalty when it's inconvenient to them. Kung lisod para sa ilaha, di sila magpakita og loyalty. Wawa sila. You know, dili ka na ang tinguha sa Ginoo para nato mga higala. Ang tinguha sa Ginoo para natong tanan, magkinaunsa man, magpabilin gihapon ng tata. Because mo ni siya mga igsoon, kung tinuod loyal ka sa Ginoo, loyal ka sa simbahan nga gihatag sa Ginoo sa imuha. You know, matingala ko ni mga uban man nga mga Kristohanon nga dali sila mo pag mabikil sila, ma-offend sila sa preaching or makasabaan sila sa pastor, ma-confront sila sa ilang sala, mubalhin dahil lahi nga simbahan. Dili una na mga igsoon ang gina-desire sa Ginoo para sa tuwa. Ang iyang gina-expect sa tuwa nga mag-loyal ta sa iyaha, magpabilin ta. Kaya usa ribot pasabutan ng mga higala kung ang usa ka Kristohanon pag i-confronta siya sa iyang sala, ma-offend siya sa wali, kaya mubalhin siya, balhin siya laing simbahan, dito siya magsimba. Usaray problema na niya, pride. Kung Kristohanon ta may gala, dili dapat nato ipatigbabaw ang ato ang garbo nato. Amen. Kinahanglan magkaton ta sa atong kaugalingon nga magpaubos ta. Muna na iba ng mga Kristohanon, sige na sila may balhin yung simbahan. Iba ng mga Kristohanon, sige ba yung balhin? Nga naman, pag mabikil na po sila dito sa lahing simbahan na po, balhin na po sila lahi. Kita na po sila lahi. Dili ka na ang expectation sa Ginoo para natong tanan may gala. He expects us to be loyal, to be committed, to be consistent. Amen? Dili ta dapat self-centered nga pagka-Kristohanon. Amen. Importante magpakita tag loyalty. The Bible says most men will proclaim
everyone his own goodness. Matag tao kuno ang i-proclaim lang nila. Kay ang ilahang kaugalingong kaayo. Paistorya sila may gala, bayan silang kaugalingon, puros maayo, ilang isulti, bayan silang kaugalingon. Pero ang gingon may gala sa Proverbs chapter 20, verse number 6, but a faithful man who can find. A faithful man who can find. Ang ginapangita sa Ginoo mga higala, faithful nga tao. Kay kani mauni ang iyahang rewardan, mauni ang iyahang panalanginan. Even if you're good, even if you are a good person, but if you are not a faithful person, dili gyapon ka rewardan o panalanginan sa Ginoo. Daghang mga tao nga buutan pero dili sila faithful. Daghang mga tao mga higala nga generous pero dili sila faithful mga higala. Ang ginapangita sa Ginoo, faithful nga tao. Are you one of them? Faithful ba ka? I mean, matawag ba gyud nimo diha sa imong kaugalingon nga faithful ka nga pagka-Kristohanon? Makita ka ba sa panahon sa kalisod? Ginapakita ba nimo nga mas importante sa imo ang mga butang sa Ginoo? Gina-prioritize ba nimo ang pagsimba rather than sa uban nga mga butang? Amen. May mga uban nga mga Kristohanon may gala, pag naay ka ng, pag naay ka ng lahi nga butang, ilang buhaton, bisag adlaw sa ting simba, ilang ipadaplin ang pagsimba, unya, i-priority nila ang lain nga butang. No, dili dapat ingunana. Dili ingunana ang faithful nga Kristohanon. Ang faithful nga Kristohanon ingunani. Kung kebalo siya adlaw sa ting simba karon, ingnon niya yang kaugalingon nga paraplin sa nako ni kay nasa mi simba, magsimba sa ko. Aware siya sa iyahang schedule diya sa Ginoo. So when it's time to church, i-set aside sa ni unya simba sa. Dili kay musulti siya, di sa ko mo simba kay na ako'y buhaton. That's wrong. That's not faithfulness. A faithful person, may gala, dili niya tandugon ang pagsimba. I-prioritize niya ang pagsimba sa Ginoo. Amen? True faithfulness also is selfless. So unta mga igsoon kitang tanan dinhi magkinabuhi kita nga atong ginapahimutan Dios. Let us live to please God and serve others, not just ourselves. Dili ta dapat self-centered. Amen. Katapusan nato nga punto kay mao ni the characteristic of an unfaithful man. Number one, he is unreliable in times of trouble. Confidence in an unfaithful man in time of trouble. Ikaduha, he causes pain instead of help. Imbis makatabang, maghatag na og sakit. Maghatag og kanang kabugaton. Maghatag siya og discouragement. He is like a broken tooth and a foot out of joint. And then he lacks commitment and consistency. Dili siya kanang kanunay nga naa sa church. Dili siya mapadayunon. Dili siya committed. Amen. He is self-centered. Nakafocus lang siya sa iyang kaugalingon. Mao na ang unfaithful. Mao na kay nakafocus siya sa iyang kaugalingon, sa iyang mga gusto niya. Unahon niya ang iyang mga gusto. Unahon niya ang mga gusto sa iyang kaugalingon rather than sa gusto sa Ginoo para sa iyahan.
And then he lacks, katapusan, the fear of the Lord. Wala siya kahadlok sa Ginoo. Kay balo ba mo nga ang faithfulness nakagamot na siya sa kahadlok sa Ginoo. Ang rason nga nung ang Kristohanon mag-faithful tungod kay naa siya kahadlok sa Ginoo. Tungod kay naa siya respeto sa Ginoo. Ang unfaithful nga tao gina-ignore niya ang Dios diya sa iyang kinabuhi. Gina-ignore niya ang mga mando sa Dios, especially kung walay nagtanaw. So pag naay magtanaw, murag faithful. Pero kung siya na lang usa, gina-disobey niya ang pulong sa Dios o ang iyang mga mando. You see, when we fear God, we stay faithful even in secret. Or bisan panata sa lahi nga lugar, magmatinud-anon gyapon kita. Kay balo ba mo nga no? Kay naamang katay kahadlok sa Ginoo. So we mag-faithful ta because we fear the Lord. Ang tinuod nga integrity is being faithful when no one else sees. Real integrity is being faithful when no one else sees. Nagpasabot nga bisan why nakakita nimo nga Kristohanon, why nakakita nimo nga member diri sa atong simbahan, ginabuhat gyapon nimo unsay tama sa mata sa Ginoo. Ngano man kay balo ka nga bisan why nakakita nimo, siya nakakita ug nagtan-aw kanunay sa imuha. So tanawa ang rason nga mag-faithful ko tungod kay aware ko sige siya magtan-aw sa ako. I have the fear of the Lord, that's why mag-faithful ko. Amen. Ang rason nga nung dapat magsimba ko sa karang adlaw nga tingsimba na ako sa Ginoo because I fear the Lord. I will do unsay tama sa mata sa Dios tungod kay na ako'y kahadlok sa Ginoo. You see, ang tao nga way kahadlok sa Ginoo mga higala, dili siya magbuhat unsay tama sa mata sa Ginoo. Ang akong pangutana, ikaw ba ni nga klase nga pagkatao? Unsa ang imong mga gawi diya sa gawas? Wala man gilain nakakita sa imuha, kundili ang Dios lang. Nagbuhat ba gyapon ka unsay tama? Nagabuhat ba gyapon ka unsay maayo sa mata sa Dios? Unsa ang imong mga activity sa gawas? Unsa ang imong mga pinulungan diya sa gawas? Unsa ang imong ginasulob diya sa gawas? Ang faithful nga tao masaligan. Ang unfaithful nga tao dili masaligan. Ang pagsalig sa usa ka tawo nga dili matinud-anon sama sa buak nga ngipon ug tiil nga nalisa. That's why God won't bless the unfaithful people because they are hurting God. Ginapasakitan nila ang Ginoo. Every time mag-unfaithful ka, ginapasakitan ni ang Diyos. And dili ta matingala nga nung wala ta panalangini sa Ginoo because Proverbs 28 verse 20, palihog ko sa pagkuan. Ang panalanginan lang sa Ginoo igsuon, maulang ni. A faithful man shall abound with blessings. Ang i-abound lang sa mga panalangin ang faithful nga tao.
kung dili ka faithful, ayaw ka tingala, dili ka panalanginan. You know why? Gipasakitan nimo ang Ginoo. Ang unfaithful nga tao, mura siya buak nga ngipon o tiil nga nalisa. Destructive, discouraging, disappointing. Amen. So ang unfaithful, unreliable, hurtful, inconsistent, selfish, and irreverent. God is looking for faithful men and women. Unta, maninguha ka karon diya sa imong kinabuhi. Na kung dili man ka faithful, base sa imong nakita, no, sa imong kaugalingon, unta, karon nga gabi, maninguha na ka, nga mag-faithful na ka sa Ginoo. God is looking for faithful people, not good, but faithful people. Most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. So pilion nato mga igala nga maging dependable ta, steady, faithful, dili lang sa uban, but most of all sa Ginoo. Last verse na lang and then magpaampo ta. 1 Corinthians chapter 4 in verse 2. Kani ang giingon sa Bible. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. I hope mag-faithful tang tanan. Idukwa to mga ulip yung nato to mga mata. Let's close our eyes and bow our heads. Taga nato ning panahon nga mag-ampo ta. Father in heaven, salamat sa mensahe. Help us, Lord, not to be unfaithful. Lord, kung nakay nakita ang unfaithfulness sa mo Ginong kinabuhi, tabangi mi Ginoo nga maging faithful, Lord God. Kung sa mga area sa mong kinabuhi nga dili mi kasaligan, dili mi matinud-anon, Lord, I pray, help us to be faithful in that area of our life. Help us, Lord God, to be faithful in one of the areas in our Christian life. Lord, please move the invitation this evening. Speak to your people. Lord, ipakita sa ilahang kinabuhi karon kung asa nga dapit diya sa ilang kinabuhi nga dili sila matinud-anon ug dili sila kasaligan. Kay kana nga area, Lord, diha nga part sa ilang kinabuhi na disappoint ka, nasakitan ka, discouraging siya sa mga uban. Lord, help them to be faithful in that area. Kani, Lord, akong ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga mong Ginoo nga mong manduluwas. Pwede ta manindog mga higala, manindog tang tanan. Let's take the time to pray this evening. Tanawas diha sa imuhang kaugalingon karon. Asa nga dapit sa imuhang kinabuhi nga matawag nimo dili ka faithful. Pwede nimo na iampo karon nga gabi. Make decision tonight that you will be faithful. Hangtod nga dili ka mag-faithful, God won't bless you because you're hurting Him. Nahimo kang burden sa mga uban. Unfaithfulness is very discouraging and destructive. Ayaw ipadayon ng yunana nga kinaiya igsoon. Pagbaton o kinaiya nga matinud-anon. Kay ang matinud-anon maunay panalanginan sa Diyos. Kay ang mga matinud-anon maunay sila kasaligan. Karon nga gabi pag-ampo diya sa imong kaugalingon, Lord, tabangi ko, mo-admit ko sa imong atubangan doon nga dili ko faithful ani nga butang, ani nga ere sa akong kinabuhi. Lord, tabangi ko. I want to be faithful, Lord. I will make a decision tonight that I will be faithful.
I will be faithful in reading your word. I will be faithful in praying. I will be faithful in coming to church. I will be faithful in serving you. I will be faithful so that others will become faithful too. Others will be encouraged. Others will be lifted up. Others will find hope sa ilahang kinabuhi. Karon nga gabi, tagaig panahon ang imong kaugalingon. I hope every individual mag-ampot ta nga mag-faithful ta sa Ginoo karon nga. If you want to do that, mga higala, biyai ang imuhang lingkuranan, pag-anhi sa altar, pakigistorya sa Ginoo, talk to Him,